Uy, medyo malamig. I will not dispute you. Medyo malamig na yan. Nangaloko nga. Ito nga po sa inyo lahat. At wala na tayo yung production eh. Ay, are you still happy, amen? So, hindi na po tayo talagang magpapakatagal dahil itong sayings yung ating pag-aaralan. So, napakapalad po natin sa hapon na ito dahil marami tayong mga mapapag-aralan. Amen? Iba't ibang makangaral, iba't ibang lesson, iba't ibang style, at marami tayong mapupulot kung makikinig kayo. At hindi kayo magse-cellphone. So, hindi po. At ang ating pong first saying ng ating Panginoong Kristo ay matatagpuan natin sa Luke chapter 23, verse 34. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast us. So, ang ating pong tema, ating pong pag-aaralan sa hapon na ito, 7 last words. The radical forgiveness of Christ. The radical forgiveness of Christ. Yung hindi pangkaraniwan pagpapatawad ng ating Panginoong Kristo. So yung ating parang nagiging na rito. Papangalan ko dito eh. Okay, so pero syempre bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna yung manalangin. So pray, maraming banal, salamat po muli sa napakagandang hapon nito na pong bigay sa amin. Salamat po dahil minsan pa kami po makakapag-aral ng iyong salita. Samahan mo po kami, tulungan mo kami maunawaan namin ang iyong salita sa hapon na ito. At itago mo po ako sa inyong likuran. Ikaw po ang siyang makita ng iyong mga anak. Ikaw po ang marinig ng inyong mga anak sa hapon na ito. Muli, Panginoon Diyos, salamat po sa amin na narito na. At yung aming pong mga kapatid na papunta pa lamang, hahabol sila, galing sa trabaho, sa saan pa man, ingatan mo rin sila, Panginoon. Thank you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The radical forgiveness of Christ. Sabi ng Panginoon sa Kristo, Father, forgive them for they know not what they do. So, meron po akong mga katanungan, bakit kaya ang Panginoon sa Kristo ay ipinako sa krus? At bakit hindi siya hinulog sa kuweba ng mga leon? Gaya ni Daniel. O bakit hindi na lang kaya siya hinulog sa kumukulong mantika? Gaya ng mga kaibigan ni Makulay. Si Melchor, Gaspar, tsaka sino ba yun? So, yung kaibigan ko ni ni Daniel din. Oo. So, kaya bakit hindi na lang hinulog ang Panginoon sa Kristo sa sa dagat? At lununin din siya ng ng pating gaya ni sa Kelios. Jonah! Kakalimutan ko talaga. So, crucifixion, mga kapatid, was the Romans way of executing rebels and criminals. Okay? So, at kung kilala niyo si Spartacus at yung kanyang 6,000 na mga kasamang mga rebelde, at sila po ay yung kauna-unang na-crucify dahil sa kanilang pagre-rebelde. So, sa Roman Empire, crucifixion was in public. At ito po ay nakakahiyang parusa, mga kapatid, So, at alam nyo ba, ito po ay nakalaan lamang sa mga slave at saka sa mga rebelde.
So, si Spartacus at ang kanyang 6,000 mga kasamahan ay inilinya, na nakapako sa daan. At ito po ay nakakapangilabot na mensahe mula sa mga Romano para sa nagbabalak na magrebelde sa kanila para hindi sila pamarisan. Isipin nyo kung gaano kahaba yung 6,000 nakapakong na sa isang kalsada. So, this mass crucifixion, mga kapatid, highlights the cruelty of Roman justice and provide context for understanding why crucifixion was chosen for Jesus. It was the empire's ultimate symbol of shame and deterrence. So crucifixion was cruel and long. Napakatagal po nun and painful methods of execution. Hindi lang siya matagal, napakasakit pa na pamamaraan ng pagpaparusa sa mga rebelde. At buti pa yung silya elektrika, medyo medyo makatao pa. Na kamatayan sa isang kriminal. Bakit? Segundo lang patay na yun segundo lang patay na. So hindi ka gaano mahihirapan. Subalit ang ating Panginoon Kristo, mga kapatid, mga minamahal, pinako sa krus ng napakatagal na oras from 9 a.m. hanggang 3 ng hapon. So 6 hours siyang naghirap bago siya mamatay para lang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So it was a scene of brutality. So mga taong nagsisigawan. Alam niyo po, ang cross was not a quiet place. Hindi po siya ito po ay hindi parang sementeryo sa gabi na napakatahimik. Doon sa krus ng Kalbaryo. Bagkus ito po ay parang sabungan. Parang palengke. Parang kang nasa bahay namin. Parang kang maingay ng mga tao. It was a scene of brutality. Mga taong nagsisigawan, may pangmutya. May nangaasar, may nangiinsulto, may nagsusugal, may marites lang. So, tapos yung isang katabi pa ng Panginoon Kristo, kinutya pa rin siya. So, and yet, mga kapatid, in the midst of this storm of hatred, Jesus was not curse his enemies. Hindi niya sinabi doon sa kanya mga kaaway, mga walang iya kayo, mamatay kayo lahat. Tamaan sa lakal ng kidlat. Alam mo kung sinabi ng Panginoon Kristo yun? Ubos yung mga tao doon. Ubos yung mga tao doon, pero hindi niya ginawa yun, but instead he prayed. Ano sabi niya? Father, forgive them, for they know not what they do. So, this is not a soft word, mga kapatid. It is a hard word, o yung pagpapatawad sa kabila ng kalupitan ginagawa sa kanyang tao. Yung magbigay ng kaawaan in the midst of injustice, napakahirap nun. Yung magpakita ng pagmamahal sa kabila ng hinaharap mong kamatayan. So, napakahirap po para sa isang ordinaryong tao. Okay? So, ano yung lesson na makikita natin dito, mga kapatid? Number 1, forgiveness offered. Father, forgive them. Diba? So, the Lord Jesus, mga kapatid, intercede for his enemies even while suffering. So, kung ang Panginoon Kristo ay nakapagpatawad, habang siya ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo, habang siya ay nahihirapan, so paano hindi tayo pwedeng magpatawad? Hindi ka naman nahihirapan. Diba? So mas lalo kang dapat makapagbigay ng pagpapatawad dahil hindi ka naman nahihirapan doon sa krus ng Kalbaryo. So nung ang Panginoon Kristo, nandoon siya, naghihirap siya, na kaya niyang magpatawad, di ba lalo na nung nakaupo na siya sa trono? Diba? Kaya nahirapan nga siya, nagpatawad siya. Mas lalo na komportable na siya. Mas kaya-kaya na niyang magpatawad ng tao, mga kapatid. So doon pa lang sa krus ng Kalbaryo, pinagkakasundo na tayo ng Panginoong Kristo sa ating Ama na nasa langit. So nakaabang na kaagad sa atin yung pagpapatawad. Hindi ka pa humihingi ng
Ang tawad nakaabang na. Ano? Para paghingi mo, meron na. Diba? So, nasa sa atin na lang po yun kung hihingi tayo ng tawad sa Panginoong Diyos. Or, patitigasin mo yung iyong puso. Hindi mo na ako nagkasala. Hindi mo na ako nagnaw. Diba? Pero, nagsinungaling ka naman. Nagkasala ka pa rin. So, pinakailangan mo ng patawad ng Panginoon Diyos. At ang pinakailangan lang natin gawin ay ano? I-confess. Ihingi ng tawad. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just, to forgive us, and cleanse us from all righteousness. Now, true forgiveness, mga kapatid, begins with prayer. Begins with prayer. At lahat po tayo ay nagkasala. Walang tao na hindi nagkasala. At hindi ka nakakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. So, kailangan natin ng pagpapatawad mula sa ating Panginoon Diyos. At pag tayo po ay napatawad na ng Panginoon Diyos, kinakailangan din naman natin na magpatawad. Diba? So, sabi ng Colossians 3:13, forbearing one another and forgiving one another, if any man have quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. So, gawin din natin. So, we must forgive, mga kapatid, even those who hurt us deeply. Because Christ forgive us first. Kahit na yung wala naman na sigurong mas grabe pa sa ginawa sa atin ng Panginoon sa Kristo sa ginawa sa iyo ng ibang tao. Tama ba? Oo, o si Kristo nagpatawad. So, mas lalo na tayo, mga kapatid. At kung sa ganang atin lang, talagang napakahirap. Baka hindi mo kayang magpatawad. Kung sa sarili mo lang, Kung sa sarili mo lang. So, kailangan po natin ng ng lakas na nagmumula sa ating Panginoon sa Kristo para tayo ay makapagpatawad. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ which is strengthened me. Tama ba? So, kung sarili mo lang, hindi mo kakayanin magpatawad. So, kinakailangan mo ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos para magawa natin yun. Ang tao kasi masyadong mataas ang ego. Diba? Masyadong mataas. Hindi naman ako nagkasala dyan. Alis sa buhay niya. So, ganun. So, yun po yung ating number 1, forgiveness offered. Andiyan na po ang pagpapatawad. Ang kinakailangan lang natin ay humingi ng tawad. Pangalawa, yung makikita natin dito, forgiveness misunderstood. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, for they know not what they do. So, hindi alam, yung mga tao po doon, hindi nila alam, o hindi nila naunawaan yung bigat, yung gravity of crucifixion of the Son of God. Okay? So, anong ibig sabihin ng they know not what they do? So, ito po ay pumapatukoy sa ignorance. Hindi nila alam. Anong ibig sabihin, pumapatukoy ito sa ignorance. The people did not fully grasp, mga kapatid, the gravity of crucifying the Son of God. Para sa kanila, it was a political or religious act. But in reality, mga kapatid, it was the rejection of the Messiah. Okay? Ano pa makikita? Anong ibig sabihin pa nung they know not what they do? Spiritual blindness. Bulag sila sa kanilang spiritual na pamumuhay. Their heart were hardened, mga kapatid. And they could not see the divine plan for them. So, hindi nila nakikita yung para sa kanila pala yung ginagawa ng Panginoong Jesucristo. And even in suffering, mga kapatid, Jesus intercede for them. Nagpapakita ito ng pagpapatawad. So, ito po yung puso ng gospel. Okay? Ito yung puso ng gospel. Since often comes from ignorance or blindness. So, dahil sa ating pagkaka-ignorante sa salita ng Panginoon Diyos, hindi natin alam kung ano yung tama at saka mali, kaya tayo nagkakasala. Pero kung kilala natin yung salita ng Panginoon Diyos, kilala natin yung ating Bible, alam natin na ito ay mali, hindi tayo mas lessen yung ating pagkakasala, mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon Diyos sa isang verse, my people perish because of ignorance. Diba? Oo. So, at ito rin po yung nag-challenge sa atin, when others wrong us, pag yung iba nagkamali sa atin, nang hindi naman nila sinasadya o hindi nila nalalaman,
meron pangyayaring ganyan, ano? Hindi ka nila sinasadyang makagawa sila sa iyo ng kasalanan, ano? So, anong i-respond natin sa kanila? Sama ng loob o pagpapatawad? Siyempre, pagpapatawad. Diba? So, gaya po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. And then number 3, forgiveness applied. Forgiveness applied. The prayer of Christ opened the door for salvation. Okay? Yung kanya pong panalangin ay nagpapakita, nade-demonstrate, ano, na yung pagpapatawad is available to all. No? So, kahit na doon sa mga sumasalungat sa kanya. Eh, halos lahat naman doon sumasalungat sa kanya. Si ano lang ang nandun, si John, saka si Mary, saka yung nasa cross ang parang bati lang sa kanya. And then lahat na yung mga yun, talagang against na sa kanya yun. Di ba? So, and the cross become the place where God justice and mercy meet. Ano? So doon natin matatagpuan yan sa krus ng Calvario. Forgiveness is not just a pardon. Hindi lang siya basta napawalang sala. Okay, walang sala ka na. Ano ngayon? No? But also it is reconciliation with God. Okay, reconciliation with pagkakasundo. Ano? Pinagkakasundo tayo sa Diyos Ama. Ano? Dahil sa ating mga kasalanan. Through Christ. Ano? Through Christ. So, ang ating Panginoong Jesucristo po, siya yung naging daan para tayo ay maipagkasundo sa ating Ama na nasa langit. Ano? Siya yung I am the way, the truth, and the life. Ano? No man cometh unto the Father but by me, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, ito po ay naging daan upang tayo ay may pagkasundo muli sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang question sa atin ngayong gabi, ngayong hapon ito, para sa ating lahat, mga kapatid na narito, do we accept the forgiveness offered through Christ? Tatanggapin ba natin yung pagpapatawad na ibinibigay sa atin ng Panginoon Jesucristo? Amen? Amen. Oh, so do we accept Christ's offer salvation? Gusto ba natin tanggapin yung ibinibigay? Ano? Ang kaligtasan po, hindi yan ma-earn o hindi yan mababayaran o mapapalitan ng kung ano pa man. Yan po ay binibigay sa atin ng libre ng Panginoon Diyos. Ang kinakailangan mo lang gawin para ikaw ay maligtas, kinakailangan mo tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas mo. Kaya nga siya nagpunta rito eh. Kasi hindi mo kaya iligtas yung sarili mo. Eh kung kaya mong iligtas yung sarili mo, hindi siya pupunta rito. Kaya mo naman pala eh. Diba? Bakit pa siya magpapakahirap? Pero yung nga, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Okay? So, ang kinakailangan natin gawin, tanggapin natin yung ino-offer ng Panginoon Jesucristo na kaligtasan. Let's all stand up please. Samahan niyo ako sa panalangin. Okay?